Magandang gabi po sa lahat, no, at sa lahat ng mga nakikinig. Bilang isa po sa mga administrators dito sa compound ng Kingdom of Jesus Christ, I would like to add also my observation and my opinion, no, at i-air out din itong side namin dito sa Kingdom. Kayong mga nasa authority, umikot man kayo sa buong Pilipinas, wala kayong makikitang pinaka-peaceful ng community kundi ang Kingdom of Jesus Christ. Be peaceful kami. Itong compound na to, this is our inheritance na binigay sa amin ng Amang Makapangyarihan. Inalagaan namin ito. Lahat ng nakikita ninyo dito, bunga ito ng pag-iisip ng isang taong malinis ang puso at kaluluwa. Kasi hindi pwede maganda ang isang taong liko ang utak. Yan ay ang aming mahal na pastor. Itinuro sa amin ang kaayusan, itinuro sa amin ang kalinisan, itinuro sa amin ang kapayapaan, itinuro sa amin ang pag-ibig sa kapwa, lalo na sa inyong mga military men in uniform. Kayo ang unang grupong itinanim ni Pastor sa puso namin ang pagmamahal sa inyo, dahil sabi ng aming pastor noon, kayo ang nag-lay down ng life ninyo para sa ating Pilipinas, sa kapayapaan. But what you're doing now is kabaliktaran. Overnight, gi-change ninyo ang impression namin sa inyo. You are no longer a protector of law and order, but you are now the one breaking law and order. Mantakin mo, simbahan ito. Mapayapa kaming namumuhay. Nakikita nyo ang sa loob nito, noon bukas kayo dito. Oh, anong nakikita nyo? Kaayusan. Resulta yan ng disiplina namin dito sa loob ng kingdom na itunuro sa amin ng aming mahal na pastor. Bakit ganito ang resulta? Dahil dito, zero corruption. Wala kaming pansariling mga plano para sa aming mga buhay, kundi para sa lahat, sa kaayusan ng aming community. Para lamang kami ay makakontribute ng kaayusan sa Pilipinas na itong magulo. Tingnan nyo, sa karsada pa lang ninyo, hindi kayo makaproduce ng 1 kilometrong karsada kung wala kayong milyon. Dito makaproduce kami ng karsadang maayos at komunidad na maayos. Kunti lang ang budget. Oh. Yun lang masasabi ko. Nasaan ang law and order? Nasaan yung sound mind ninyo? Nasaan ang sense of righteous judgment ninyo? Wala. Oh, mga general kayo, ang babright ninyo. Oh, bakit hindi kayo nang marunong tumingin ng tama at hindi tama? Oh, at tapos pupunta kayo dito, aakyat kayo sa mga pader at sa kung sa ano-ano pa man namin. Magpapalipad kayo ng mga drone kung ano-ano pa dyan gagawin ninyo. Bakit hindi nyo ilagay sa ayos ang lahat? Mag-usap tayo. Oh, hindi gano'n na para kayo mga nasa 15th century pa namumuhay. Tingnan nyo yung mga gawa ninyo. Oh. Gawa ba yan ng moderno, maayos na mga law enforcer? Sige, tanungin ko kayo. Ito coming from my heart. Oh, tingnan ninyo yan. Nasaan ang kaayusan? Nasaan ang law and order? Oh, wala. You are no longer in your sanity. You are beyond. Aywan ko kung ano naka-influence sa inyo. Kung ano ang utak ng leader ninyo, yan ang resulta ng gawa ninyo. Katulad na ang utak ng aming mahal na pastor at puso ay nasa kaayusan. Tingnan ninyo saan man kayo pumunta. Kaayusan, pagbabago, peace, love. Pero, hindi niyo ma-appreciate. Kasi nga, meron kayong mga malicious intent. Oh. Pera. Yun ang inyo. Greed of power. Yan ang inyo. Binigyan kayo ng power ng sambayanang Pilipino. Oy, kayong nasa power, lalo na kayo nang sa Malacanang BBM, you are the president of the whole Philippines. Yung nag-vote sa inyo at hindi nagboto sa iyo, president ka ng buong Pilipinas. You should be the unifying factor of the Philippine people. Pero tingnan yung ginagawa mo. Oh, kung may puso ka, alam mong matino ang aming mahal na pastor.
Pero tingnan ninyo, tapos panik kaming buong komunidad dito, idadamay ninyo. Oh, we are living here peacefully. Namumuhay kami ng makatarungan. Hindi kami prostitute, hindi kami bangag. Walang tinuladang shabu dito. Tapos ganyan ang gagawin ninyo. Then you are the most unrighteous authority in the whole Philippines. Oh, kayo naman, sasagot-sagot kanya, sorry ma'am, sinunod lang namin ang utos sa amin. Bakit? You are no longer in your sound mind? You generals and officers? Tapos, kung ano-ano pang ipaparinig niyo dyan sa amin? Pasalamat kayo, binago ng aming mahal na pastor ang puso namin. So ito ang warning namin sa inyo. Do not produce rebels out of us because matino ang utak namin. So, yun lang ang akin. Oh, isa pa, baka nainggit kayo sa na-produce namin. Oh, because you have green-eyed, full of jealousy. Oh, bakit hindi nyo kami gawing pilot project ninyo? Magtanong kayo, Kingdom of Jesus Christ, bakit ganito na-produce ninyo? Bakit ganyan-ganyan? Oh, hindi sana tuturuan namin kayo, dito zero corruption. Ang corrupt dito, tinatalsik. Oh, hindi minamahal, tinatalsik kung ayaw niyang magbago. Ganon. Oh, tingnan niyo yan. Oh, kukunti ang budget namin. Pati niya no, nakaproduce kami ng ganyan. Hindi ba yun naisip? Thousands kami, labor force, parang libre na. Kaya itong lugar na ito, talagang bubuhosan namin ang aming buhay at dugo. Dahil yan ay production ng blood, sweat, and tears namin na hindi ninyo nakikita. Maraming pera ang gobyerno. Bakit hindi kami mag-produce ng ganyan din? Mas maganda pa. Billions, trillions ang pera ninyo. May budget kayo. May human resource kayo. Bakit hindi gawin yung matino upang ang buong Pilipinas maging paradise katulad niyan? Oh, kasi nga inggitero kayo. Your heart is full of greed and jealousy. Yun. Kaya wala na kayo sa inyong katinuan. Yun lang ang sa aking part. Thank you, Sister Neneng. Sister Neneng po ang Chief Executive Officer po ng Kingdom of Jesus Christ. And ang sinabi po nga ni Sister Neneng is she's also representing ang ganun na sentiments ng Pilipinong ng taong bayan, hindi lang as a missionary of the Kingdom of Jesus Christ. And I'd like to get the side of Attorney Adam kasi... Oh, sige. May additional po si... Kulang pa. Ang sentiment kong ito ay hindi lang aking sentiment ito. I'm sure this is the sentiment of all the kingdom citizens that you have offended. Yes. Tandaan ninyo, ang itinuro sa amin ay mga salita ng Diyos. Pasalamat kayo, binago kami ni Pastor. Kahit ano mangyari, ang turo sa amin, love your enemy. Mahirap yun na law ng Panginoon, kahit ako nagtanong ako sa Ama. But we have to use our faith. Because we believe, all you, kayong mga walang Diyos sa puso ninyo, pakinggan ninyo ito. Mas masakit ang judgment mula sa langit. The most, yung pinakamasakit na bayad sa kasalanan, yung nakagawa ka ng injustice sa kapwa mo. Yun ang paalala ko sa inyo. Kasi sinabi ng Panginoon, vengeance is mine. Yun ang pinanghahawakan namin. Pero itong sinasabi ko sa inyo, huwag ninyo kaming sagarin. Huwag ninyo kaming sagarin. Matino kaming kausap, matino kaming kingdom citizen, matino kaming Filipino citizen. Oh, kaya huwag kayong ganyan-ganyan na kala nyo natatakot kami dyan sa mga patrol-patrol ninyo na yan? Kung totoo kayo mga law enforcer, aba dapat kuan kayo. Yun bang proud kayo? O di ba kaya may mga pangalan? Nahiya nga kayo ipakita ang mukha ninyo. Kasi nga mula kayo sa kadiliman. Oh, yun ang masasabi ko sa inyo. You are no longer the police enforcer or the law enforcer we used to respect before. Sorry to say that. Because you don't deserve even that uniform. You don't deserve the Philippine flag. You don't deserve the Philippines.
O, tingnan niyo, nahiya kayo. Kung di kayo nahiya, magpakita kayo. Ma'am, pinoproteksyonan namin kayo, ganito, ganyan. Di na, nakatago kayo sa kadiliman. Kung kayo ay mula sa kaliwanagan, dyan kayo. Huwag kayo doon sa mga likod doon, magtago-tago doon sa mga kadamuhan. Huwag niyong itago ang mukha ninyo. Kung pogi kayo, ipakita ninyo. Pwede maging proud ang Philippine government sa inyo. Thank you very much, Ate Neneng. Thank you po. And Attorney Adam, you were raising your hand kanina Yes, po. I just want to add, this matter is really alarming, disturbing, at the same time bothersome, because hindi naman talaga issue yung sinasabi ni Marbil na kakulangan ng kapulisan, but I think it's more on an even distribution of police assignments and concentrating here on this matter. You cannot cover your real intention by putting up checkpoints in the vicinity of KOJC compound, which is composed of not only the church but also the school. I am really bothered by that fact na may paaralan kasi, may mga estudyante. And ang laki ng Davao. Why do you concentrate your force here? Dito lang, ang laki ng Davao, and marami pang area na kailangan na may police presence. Bakit mas marami dito? Haven't you considered the fact that you already caused trauma during the June 10 incident? Hindi mo yan pwedeng i-deny. So, meaning to say, the mere presence and appearance there again and again is causing another trauma, paulit-ulit. It's causing harassment, fear, and anxiety not only to Kingdom citizens, but also to students of Jose Maria College. And you have to consider that the students here in JMCFI are not only postgraduate students. May mga minors dito, from basic ed up to postgraduate. Lahat yan nag-aaral. And nakadisplay kayo dyan sa harapan. This is supposed to be a zone of peace. We want to emphasize that this is a school. This is a place of learning. How would you expect students to be comfortable in learning their lessons when your presence is there, posing threat, intimidation, and fear? So I hope you consider that. Yes, Sir Banan. In behalf of Banateros, kami po hindi po kami membro ng KOJC, hindi po kami pero bakit po ganito? Aminin na po namin, kami po ay naiinggit. Naiinggit po sa ganda ng ginawa ni Pastor Kibuloy at ng buong KOJC sa nangyari dito sa lugar na to. Dahil napakaganda po. Sobrang ganda, sobrang disiplinado, sobrang linis. Sabi ko nga, Japan sa Pilipinas. Dahil aircon na lang, Japan na siya. Dahil ganun kaganda ang lugar na ito. Alam nyo, sana, mga kababayan, tulad po din namin mga Banateros, hindi naman po namin responsibilidad na ipagtanggol ang KOJC, pero naandi dito po kami, tumutulong lumaban dahil naniniwala po kami na meron talagang pag-aabusong ginagawa ang gobyerno na ito sa KOJC at maging kay Pastor Kibuloy. Ito'y ginawa sa kanila para po magkaroon talaga ng fear sa kung sino man ang lalaban sa gobyerno. Ito ngang dati naming kaalyado, dati naming kaibigan, dating tumulong sa amin ay kaya naming pabagsakin o ibagsak kayo pang mga hindi namin nakaalyado. Sa tingin ko yun talaga ang pinapakita ng gobyerno ni Marcos na pabagsakin, kaya nila gustong-gusto at obsessed sila kay Pastor Kibuloy at saka sa KOJC. So, sana po mga kababayan, wala po ito yung membro ka o hindi ka membro o concern lang ba ito ng mga taga-KOJC. Hindi po. Ito po'y pang-aapit, pang-aabuso ng gobyerno sa mga Pilipino. Sana po ay samahan nyo kami at ang buong KOJC sa laban na ito. Yun lang po.
Thank Yung you, mga Sir takot, huwag sumama. Ma'am Nining, napakaganda po ang punto mo Teka yun. muna. Okay, sige. Hindi pa ako tapos. Okay. Sinabi ninyo, at ikaw, Agitated. Honorable President, batas is batas. Pwes, bigyan ninyo kami ng example paano kayo tumupad sa batas. Ha? Give us a fair treatment and fair trial. O kung ganon, ilan? Sige. O, pero gamitin naman ninyo yung inyong utak kasi ang babright ninyo. O, ang gadit ninyo, ang high-tech. Hindi naman kayo mga bobo, kayo mga general. Bakit hindi kayo mag-investigate? Ganito, ganyan. O, yun ang sa amin ba? You are sowing fear. Alam ninyo, ubos na ang lahat naming takot at lahat naming ubos na. Isa lang na ang naiwan sa amin ngayon. Yun ang sinasabing ko, huwag ninyong sagarin kami. Kasi matino kaming kausap. Ilang beses kayong pumasok dito. In-entertain namin kayo bilang mga tao at mga officer na we respect before. I don't know, hindi ko na ma-describe ninyo yung feeling ko sa inyo. Kung papasilitain mo lang sa itong lahat ng mga kingdom citizen, aywan ko lang. Oh. Ako pa lang itong unang nagsalita kasi parang puputok ng dibdib ko ba? Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag ninyo kaming sagarin, please. Do not produce rebels out of us. Oh. Matino kami. Mula sa kadiliman, inayos ni Pastor ang aming buhay. Tinuruan kami. Oh. Anong turo niya sa amin noon? Mula sa inyo, maging matino kayo para naman makakontribute tayo sa Pilipinas. Di nakaproduce ako ng mga matitinong tao na katulad ninyo. But, tingnan ninyo, dinimonize ninyo ang aming mahal na pastor. Kami ang production ni pastor. Hindi nyo ba nakikita? Hindi nyo nakikita ang kahit lahat sa ang lugar na puntahan namin? Ang kadiliman magliliwanag. Oh, ang mabaho, babango. Ang basura, magiging garden. Oh. At ito pa, Mr. President, reminder ko sa iyo. I remember nung ikaw ay senador pa, kung ano ba yung position mo, you came to visit the prayer mountain. Hindi ko yan makakalimutan. Sinabi mo kay Pastor, Pastor, maganda ang lugar na ito. Anong ginawa mo? Pwede palang gawin ganito, Pastor, no, ang Pilipinas. Anong sagot sa iyo ni Pastor? Makinig kang muli. I want to remind you of this. Oh, anong sabi ni Pastor sa iyo? Bong, dito kasi zero corruption. Oh. Lahat ng blessing ng yan, ikaw yan. Oh. Di ba? Yung lahat, yung tinatapakan mo diyan, production yan ng matinong utak at puso ng isang tao. Alam mo ba, yung inaapakan mo diyan, dugo at pawis namin, kami ang naabutan ng madaling araw, babae at lalaki. Si Pastor ang nangunguna sa amin. Kami ang nag-aayos ng mga bricks, ng mga simento, ng mga garden, ng lahat. Walang hiring, walang gasto. Yan ang tinatawag na bayanihan. Just imagine kung ma-unite mo ang Pilipinas, anong mangyayari sa Pilipinas? And remember, you are the president of those who voted for you and those who did not vote for you. You should be the unifying factor of the Philippine people. Hindi na dinidivide mo. Tingnan mo, ang gwapong pa naman sana dyan noon. Gwapo ba? Wala akong pakialam sa tenga. Parang hindi man gwapo. May pakialam siguro ako sa hair. Baka pwede close up yung tenga. Ang tayo Misana, yung nangyayari po sa tapat ng Kingdom of Jesus Christ, may katawagan po ito sa international na mga paglabag. Ginawa po ito noong panahon ni Marcos Sr. Ang tawag nito ay hamleting. Inahamlet po ng Philippine National Police ang buong compound ng Davao Cathedral. Ang hamleting po ay population control. Kinokontrol ang movement ng tao, labas-pasok. Illegal po ito. Malubang paglabag po ito sa international civil and political rights ng taong at malubang paglabag ito sa international humanitarian law. Yun po isang dahilan kung bakit dumulog na tayo sa UN. Si Mr. Marcos po, si General Marbil, at si Benor Abalos ay kasama po sa isusumbong at sinusumbong sa United Nations. Ulitin po natin, ang hamleting po ay diniklarang illegal
krimen, crimes against humanity po yon. Nasasagkaan mo ang travel ng mga tao, labas-pasok, at sila po ay ikokontrol mo sa kanilang mga galaw at pagkilos sa pang-araw-araw nilang buhay. Lalo na kapag ito ay ginagamit ng mga instrumento ng Estado. Uulitin po natin para may dagdag itong bokabularyo na nabuhay muli mula sa lumang martial law ng tatay ni Bongbong Marcos Jr. na ginagawa niya ngayon. Ang tawag po sa ginagawa sa Kingdom of Jesus Christ ay hamleting. Kanila pong kinokordon at inaharas at pinipigilan at sinasagkaan ang galaw ng mga tao sapagkat kriminal ang lahat ng suspect tingin nila sa mga taga-Kingdom of Jesus Christ. Napakadelikado po nito. Kailangan mag-intervene dito ang Supreme Court at kung hindi, tama ang binabanggit ni Ma'am Nining Lizada. Natutulak po at naitutulak po ninyo sila na magrebelde. When tyranny and oppression become the rule of the government, the only remaining duty for the people is to resist and fight. Yun po Eric, magaganap talaga dito. Eric, yung bubuyog nga, tahimik na namumuhay doon sa kanyang bahay. Subukan mong bulabugin. Maliliit yun, ha? Oh. Kayo, tahimik kami dito. Tapos, anong ginagawa namin dito sa loob daw? Ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Pakialam ninyo. Hindi naman kami nag-target shooting dito kasi wala kaming barel. Oh. Wala pa ngayon. Wala pa kaming barel. Pinasurrender ninyo lahat. Oh, in good faith, binigay namin sa inyo. Ngayon, alam na namin ang purpose ninyo. Oh, alam ninyo, may baril kami at wala. Hindi kami takot mamatay. Kayo takot kayo mamatay. Bakit? Mayroon kayong pamilya, mayroon kayong anak, mayroon kayong asawa. Bakit takot kayo mamatay? Tingnan ninyo, oh. Oh, ang lalaki ninyong mga lalaki kayo, naka-bulletproof, may bandolier ganito, ganyan, may basuka, may ano. Aba, ididuwag kayo, alam ninyong walang baril dito sa loob. Oh, interesado kayo sa bounty na 10 million. Oh, sino ang author ng 10 million na yan? Sige, kayo, kung pera ang hanap ninyo, hanapin ninyo sino ang punuan nitong 10 million nito, gawin naming 20 million, dalhin ninyo dito, sino ang author ng 10 million na yan? Aday, kung matapang kayo, punta kayo doon. Oh, tingnan mo yung mga utak ninyong mga liko. Kung righteous ang utak ninyo, hindi kayo ganon. Mahiya kayo. Wag niyong kaming sagarin. Yung sabi ko sa inyo ba, wag niyong kaming sagarin. We will become a trophy for the shame of the PNP to the whole world. Oh, makuha man ninyo kami dito, marami pang darating, sabihin ko sa inyo. Marami pang bungangang masubra pa sa akin. Takot kayo. Oo, totoo yan. Dito, mga babae dito matapang. Hindi kami takot mamatay. Kayo takot. Tingnan nyo yan, tatago-tago kayo sa mukha ninyo. Kung matino kayo, hindi kayo ganon. Kung noon, pag may police dyan, mga ano, we are happy. You are secured. Kasi nakikita, in fact, kung matandaan ninyo kayo, mga police kayo, isa pa akong naghatid ng pagkain dyan sa inyo. Kasi akala ko matino kayo. Naaawa ako, nasa init kayo, nasa ano kayo, kaya nag-order ako niyan doon sa McDo. Ay, ilan kayo? Ay, 11 kami, ma'am. Mga sus. Kung alam ko lang, binuhos ko sa mukha ninyo ang kape. You don't deserve to be respected. Pira lang doon sa mga natitino, ha? Alam ko marami pang mga matitino dyan sa inyo na naiwan. Pero kayong matino, kayo ang manindigan. Otherwise, katulad din nila kayo. Ano mangyayari sa Pilipinas kung ganito? Hala, gira lang tayo ng gira, gira ng gira tayo. Tingnan mo yung baha. First time in the history of the Philippines, may bahang ganyan. Oh. Anong ginawa ninyo? Oh. Anong ginawa ninyo? Tingnan nyo yung mga krasada natin. Oh. Pero, yung mga ano ninyo, yung mga declaration ninyo, mapalakpakan din kayo ng kapwa din ninyong korap. Huwag kayong magpolitiko kung ang inyong gagawin ninyong livelihood project ang government.
At saka kami ba dito ang akusan ninyo na saan namin kinukuha ang pera, ganito, ganyan, mga ano daw, mga unquestionable, ano. Hoy, kayong taga-Philippine government, tusukan ng Philippine flag ang bahay ninyo, Republic of the Philippines ang may-ari niyan. Oh, from senador to congressman to mayor, up to councilor, corruption is up to the core. Tapos kami dito ang akusahan ninyo, kung makaakusa kayo kay pastor, parang siya na ang pinakamasamang tao sa buong mundo. Oh, may kasabihan tayo, if you want to look clean, stain others. Yan ang ginagawa ninyo kay pastor. Harapin nga ninyo yung mga kaputikan ninyo. We've been with this man for nearly 40 years. Kung masama ang ginagawa niya, ako ang unang magrebilde. Kasama yung mga babae dito. Kung ano-ano yung mga inaakusan ninyo, hindi yan ang akala ninyo, you're not interested with what is righteous or not. You're interested with the money. Kasi ang mukha ninyo, mukhang pera. Oh. Sige, sagot! Yes, Sir Vanet. Since nabanggit po ni Ma'am yung 10 million bounty, tatanong ko po sa mga abogado kung maaari po bang makatanggap yung mga pulis o di kaya yung kanilang mga commander ng 10 million bounty? As a general rule, hindi. While the bounty that was publicly disclosed during the briefing was for everyone, walang qualification doon. But under the law, particularly the revised penal code, I want to cite Article 203 there. Trabaho yan ng public officer. So trabaho yan ng police. There's no need for you to be awarded because in the first place, trabaho mo yan. So the police officer shall take part in the performance of public function in the government. In this case, that is your role. You are expected to do that with or without bounty. Another is that ang legal implication ngayon if the police officer who receives bounty, okay, the legal implication is that you may be prosecuted for Anti-Graft and Corrupt Practices Act under RA 3019 because again, you are not supposed to receive award or reward kasi nga, in the first place, that is your public function. So, that is for me. Article 203 of the Revised Penal Code, in relation to that, we have the RA 3019. Follow-up question lang po. Paano po kunwari, nahuli, kasi binantayan ng mga pulis, tapos may ginamit silang decoy na kunwari, tiniplang sa kanila. Nitong tao na to, pero actually kamag-anak naman nila yun para makakuha ng 10 million. Posible po ba yun? They can do that, but again, that is illegal. Pasok pa rin yan sa 3019, anti-graft and corruption. So, for those police who are thinking that they will get the reward, good luck. Thank you very much, Attorney Diana. Yes, Sister Nar? Last na lang, kasi nga napag-usapan yung police, yung PNP, nag-iba na talaga ang kanilang imahe. No, dati talagang nirerespeto namin kayo, mataas ang paningin namin sa uniform ninyo at saka sa kalagayan ninyo bilang mga pulis na taga-protekta sa amin. Pero ngayon, the PNP, not only the PNP, but this administration as well has become dishonorable and cruel. So ito yung nangyayari ngayon. Thank you very much. Yeah, mayroon pang dagdag? Alright, thank you very much. Kasi yung, marami kasi sa mga televiewers po natin, not just who are watching sa atin dito sa Pilipinas, but all over the world, in-appreciate po nila yung mga sinabi ni Sister Neneng Lezada, na ang sinabi niya ay natumbok po talaga ni Sister Neneng, at yun ang sentimiento, hindi lang ng mga KOJC members and full-time workers, kundi lahat ng Pilipino. Kasama din natin ngayon sina Boss Dada, sina Coach Oli. With this kind of sentiment na binahagi sa atin ni Sister Neneng, at ganun din yung mga iniisip din na ating mga kababayan, ano dapat gawin ng pamahalaan? Yung clamor na to, na dapat mawala yung korupsyon, yung abuse of power na nararanasan,
hindi lamang dito sa KOJC, kundi lahat ng Pilipino. Lahat tayo biktima sa ganitong klaseng pamumuno. Basta. Yes, Coach Oli. Actually po, doon sa channel ko, maraming nagko-komentaryo doon na hindi po kami taga KOJC, ganitong reliyon kami, ganitong reliyon kami, ganitong reliyon kami. Pero sabi nila, nasa likod kami ng KOJC. Kasama kaming lumalaban ng KOJC. Maraming komentaryong gano'n dahil alam nila ang ugat nito ay pang-aabuso. Ito ay hindi lamang ng KOJC. Kasi pati SMNI, sinasabi, buti na lang may SMNI at may KOJC na nakikipaglaban. Kasi tahimik na po ang mainstream media. Most of them, wala na ata eh. Wala na talaga. SMNI na lang. At nakita nila yung tapang ng KOJC kahit po sila ay mababait. Dahil sabi nga nila, kung sa iba ginawa yan, malamang nagkagulo. Nakita nila yung pasensya ng KOJC. Kaya, alam mo, sigurado ako maraming magkokomentaryo na sinabi, handa silang mamatay. At marami po, sa katunayan, nag-aantay at tinitingnan ang susunod na galaw ng KOJC. Nakaabang-abang lang po. Sa tingin ko, kung magrarally uli ang KOJC, sa sinabi ni Ma'am, nung ating presidente ng Banateros, ano ko na po siya, hinalal ko na po ang presidente ng Banateros. Eh kung, iba-iba, parang natunaw ako dito, parang wala yung tapang namin eh. Hindi, pero totoo po, siguro kung kaya nga kami, paulit-ulit namin sinasabi na siguro kung magtawag uli kayo ng isang rally, mas madami pa po ang sasama. Yun lang po. Ako sa gobyerno, instead of taking over this place, why not just, kumbaga, pick their brains. Yung, tingnan nyo kung anong ginawa nila dito. Matagal na namin sinasabi yan na kaya ng KOJC, mas lalong kaya ng Pilipinas. Kung talagang bubuksan nyo lang yung puso ninyo, kung manggagaling kayo doon sa lugar kung saan nasa nation building din kayo. Kasi etong KOJC nakita namin, wala talagang korupsyon, walang malisya, walang masamang impluensya. Instead na insecure kayo doon sa kung ano yung meron sila, why not? Gamitin natin yung kung ano yung formula nila para gawin natin sa Pilipinas. Yun lang talaga yung para sa akin. Dagdag ko pa, sorry pasensya na. Hindi, naalala ko nung na-meet namin si Pastor Kibuloy, nung hindi pa po siya hinahanap. Isa sa mga naitanong ko sa kanya, kung sakali po kayo ay maging leader ng bansa natin, ano po ang gagawin ninyo? Ang unang sagot niya, pag may public official na naging corrupt, bitayin yan in public. Alam mo noong una, parang sabi ko, grabe naman to. Mas ano pa pala ito kay Pangulong Duterte. Pero nung nakita ko yung KOJC, alam ko na kung bakit. Kasi zero corruption. Ito ang nadudulot ng zero corruption na pamumuno. So, tama yung sinabi ni Boss Dada, kesa po mainggit po ang gobyerno, bakit hindi na lang po natin gawing tagapagpayo ang ating pastor, di ba? Ang ganda, ito may prutas po, hindi ho salita. Di ba yung mga politiko, puro salita. Ito may resibo. Tingnan nyo ang lugar. Inikot na po namin ang KOJC, parang ang ayaw na nga po namin umalis dito. Sa Glory Mountain, maging doon sa kanila sa Samal, talaga naman pong wala ako ma-comment. Talagang magaganda ho, talagang grabe yung disiplina. Kahit yung mga worker, talagang wala hong reklamo, masayang nagsisilbi. Saan ka makakakita ng ganun? Sa gobyerno, kita mo naman, diba? Pag pinagsilbihan ka, galit pa. So, yun lang po. Tsaka isang napansin ko dito, Banat Bay, yung mga leaders nila, kasama nila, na nagbabantay sa labas. Hindi katulad ng mga kapulisan natin na inuutusan nilang gumawa ng dirty works nila habang sila nandoon sa mga aircon ng mga opisina at mga mansion nila.
Yun ang nakikita kong meron dito sa KOJC na wala ngayon dito sa gobyerno. Yung mga leaders kasama na nagtatrabaho noong kanilang mga workers. Kaya sobrang taas ang kamay namin at bilib na bilib tayo. Sana makuha yun ng gobyerno natin. Yung ganong klase ng mindset. Mindset lang yan, banat by mindset. Tsaka mag-focus sila doon sa may katuturan. Kasi baka mamaya, kaka-focus nila dito sa KOJC. Yan ang naging dahilan, nagbaha. No? Ang daming pwedeng pagtuunan ng pansin at panahon na may kinalaman sa bituka at hapagkainan ng mga Pilipino. Nakafocus sa KOJC, nakafocus kay Pastor Kibuloy, nakafocus sa Davao. Anong masusolve nating problema sa bansang Pilipinas? Wala eh. Maling-mali yung direksyon at oras na ginagawa ng pamahalaan nito. Ewan ko kung sino ang gigising sa kanila. Kasi ang tagal na po nating sumisigaw. Parang parang wala nang pakiramdam. Dapat may gumising sa kanila. Ito na nga, sumusuntok-suntok na yung baha. Masusundan pa yan pagka sila ay talagang hindi gumising. Hana, sandali. Kasi kasama natin yung Banateros ngayon na mention nila, nag-ikot sila sa compound ng Kingdom of Jesus Christ, ito sa Central, sa Pearl Mountain, sa Glory Mountain, sa Samal. May nasabi na sila. Tanungin ko lang, ano pa po yung napansin ninyo sa compound ng Kingdom of Jesus Christ? Naghahanap po ako ng may attitude. Hindi, walang biro po. Kasi isa yan sa mga bagay na yung may attitude ng mga worker. Kasi pwede namang masunurin dahil takot. Di ba? Pero meron yung masunurin dahil gustong magsilbi. Yun yung nakita namin sa mga... Ito, hindi ho kami ng bobola, pero particular po ako dyan dahil ako po ay manager ng isang girl group. Particular ko sa may mga attitude eh. Pag may attitude, sibak sa akin yan. So dito, tinitingnan ko pag may mga nag-uutusan, pinakikiramdaman ko kung may reklamo. Wala talagang buong buo. From the heart ang pagtulong nila. Galing sa puso. Dahil nga, they're doing it for God. For the glory of God. Diba sabi nga sa Biblia, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Sinabubuhay nila yun. Apakahirap po nun, pero sinabubuhay. Kaya ako na bibili po kay Mama Nene na sinasabi niya na wag silang subukan dahil ang tinuturo sa kanila ni Pastor ay pagmamahal. Alam niyo po, hindi ho yun nila tinuturo sa atin, pero nakikita namin. Ako ang nakita ko, consistent sila. Consistency. Mula dito hanggang sa napuntahan namin sa Hong Kong, so yung disiplina, pare-parehas. Hindi mas disiplinado ito kaysa dito. Pantay-pantay. Samal, Glory Mountain, Prayer Mountain, dito sa Central. Pare-pareho yung standards nila. Alam mo nang galing sa isip ng isang tao. Tapos sinundan ng lahat. So doon natin makikita na kapag okay ang isip tsaka puso ng leader pag malinis, maayos talaga, may kaayusan. May kaayusan dito, kahit saan kami magpuntang property ng Kingdom of Jesus Christ. So, consistency talaga. Yun din lang sa akin Naunahan mo lang ako. Pero consistent. Siguro talagang ganun sila. Consistent. Kasi alam nyo, lagi ko sinasabi, ano meron ng KOJC? Organized. Mabait. Magalang. May joy. Masayahin. Polite. Marami. Pero madali kasing gawin yan ng isang beses. Madaling gawin yan 2 beses, 3 beses. Consistent sila sa KOJC, sa SMNI, at ako po ay halos araw-araw sa SMNI. Pare-parehas po yung ugali nila. Kung organized, kung mabait, ganun lagi. Sabi ko, ang daling magpakabait ng isang araw. Pero dito sa kanila, ang nakita ko dito, yung bunga yung bunga ng KOJC, sinasabi ko, parang may too much of evil kung tatraidorin mo pa si Pastor Kibuloy. Kasi yung ganun bang ang dami nang nagawa sa'yo, ang dami nang naitulong, ang ganda ng prutas, tapos kaya ng konsensya mong
traidorin si Pastor Kibuloy or ang KOJC or ang SMNI, medyo questionable na talaga. Medyo ano na, hindi ko maisip kung tao pa ba yung gumagalaw. Hindi, bangag. Attorney Dinah? Yes. Although hindi ako member ng Banateros po, pero, but I'd like to answer this as a lawyer for the kingdom. Before I became a lawyer of the kingdom, I also heard many aspersions against the kingdom citizens, against Pastor Kibuloy, that are the views held by ordinary Filipinos, no? And then I became a lawyer. And you know what I found? Refinement of character. What do I mean by refinement of character? They have humility. And even if they have disagreements among themselves, hindi ho sila nagsisigawan. As much as possible, they try to resolve their differences through communication. They try to, they're humble. Even the leaders, first time ko po nakita si Ma'am Neng na nagsalita ho ng ganyan, nagalit po. First time ho talaga. Bakit? Because like I said, they're refined. So, to be able to get refinement of character, you have to pass through a process. You have to pass through a crucible. Yung butas po ng karayom. Because you cannot get that just by one time. Because I have seen them like that for the past 2 years since I have been a lawyer for the kingdom. And they have always been refined. Wala po akong narinig that they raise their voice in anger. If they raise their voice, it is in joy, not in anger. So yan po, to become refined in character, that's very hard to do. And yet they have managed to do it. And I have seen this not just among the leaders, but among the ordinary full-time miracle workers. Maski hindi ho sila mataas na posisyon, ganun ho sila lahat dito. And if you notice, if you come here to the kingdom, you will not see a fallen leaf. You will not see a fallen leaf in the grounds. And marami po silang trees dito. So, the second thing that I notice about them is the fact that they really are very scrupulous about cleanliness. Now, I have always believed that as within, so without. What is within will always come out. And if you see outside na malinis po lahat yan, that means po, sila po, they follow this code of character that is also clean inside. Yan po ang nakita ko sa kingdom. And so I would like to say that this is in very stark contrast to the images of Baha Basura Mo. Baha Basura Manila. Right? This one. Look at this. May nakita ba kayong leaf? The only time I saw fallen leaves in the kingdom was during the raid on June 10. Yun lang po ang time. Aside from that, wala po. So these are the two things that really struck me when I became a lawyer for the kingdom. Refinement of character and cleanliness within and without. Attorney Day, may nakita po ba kayong wires sa compound? Yung sa cellphone lang po, pag nag-charge. So, nakita nyo, no, ang laki ng compound, wala siyang nakabitin ng mga wire. Kahit sa prayer mountain. Napansin nyo ba yan? O, pakiplay nga yung ating mga compound para makita nila, wala ngang falling leaf, walang fallen leaf, walang eyesore, walang masakit sa mata. O, ayan, o. Tingnan nyo yun. Gusto ko lang po idagdag sana at warningan din po yung gobyerno na pinipilit nyo talagang i-persecute itong KOJC. Huwag nyong kakalimutan yung 12 apostles po na kahit po sila'y namatay, nagpatuloy ang Christianity. Hindi ko sinasabi na maging martir ho yung mga taga dito, pero dahil nga po yung ganun ng kanilang faith, kahit anong gawin nyo sa kanila, magpapatuloy po sila because of the belief. Hindi ho yan mapipigilan sa pamamagitan ng pagper-persecute lang. Baka dumating pa po yung panahon, baka mauna kayo. Thank you, Sir Ban.